Kaya namang nakakamangha, ang pagsuporta sa kanilang mga aktibidad ay isang paraan upang masuklian ang mga paglilingkod nila sa komunidad. Ngayon ay nasa ika-4 na quarter na tayo. Handa ka na bang matuto ng mga panibagong aralin? Panoorin mo ang videong ito at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Maaari mong i-post o ihinto saglit ang video ito para mas lalo mong maintindihan ang sagot sa mga katanungan. Isang umaga ay nagising na umiiyak si Ashley dahil hinahanap niya ang kanyang nanay at tatay. Nasanay kasi siya na pagising niya ay palagi silang magkakatabi sa kanyang higaan. Malungkot si Ashley ng umagang iyon. Nanay, tatay, miss ko na po kayo, ang sabi ni Ashley. Wala sa bahay ang kanyang mga magulang dahil ang kanyang nanay ay isang doktora at ang kanyang tatay naman ay isang pulis. Ang kanyang mga magulang ay isa sa mga frontliners na tumutulong upang mawala na ang COVID-19. Bago matulog si Ashley, ay ipinagdarasal niya ang lahat ng mga frontliners. Kasama na rito ang kanyang mga magulang. Panginoon, salamat po sa pag-iingat ninyo sa akin, sa aking nanay at sa aking tatay. Sana po ay ingatan ninyo ang aking mga magulang at lahat ng mga frontliners. Sana po ay huwag silang magkasakit. At sana po ay makasama ko na ang aking nanay at tatay araw-araw. Salamat po kay Lolo at Lola na nagbabantay sa akin habang wala ang aking mga magulang. Kahit na malungkot at namimiss ni Ashley ang kanyang nanay at tatay, ay nagpapasalamat siya dahil ligtas at walang sakit ang mga ito. Nagpapasalamat rin siya dahil kasama naman niya ang kanyang lolo at ang kanyang lola. Para sa kanya, ang mga frontliners kagaya ng nurse, doktor, pulis, sundalo, janitor, at mga taong nagtitinda sa iba't ibang pamilihan ang mga bagong bayani ng ating bayan. Ano ang pamagat ng maikling kwento? Bakit malungkot si Ashley paggising niya? Ano ang trabaho ng kanyang nanay at tatay? Ano ang ipinagpapasalamat ni Ashley sa Panginoon? Sino-sino ang mga bagong bayani para kay Ashley? At bakit sila tinawag na bagong bayani? Ang maikling kwento ay tungkol sa mga bagong bayaning itinuturing ng batang si Ashley. Ito ay ang nurse, doktor, sundalo, pulis at mga nagtitinda dahil patuloy silang naglilingkod sa gitna ng pandemya. Ito rin ay tungkol sa pagpapasalamat ng batang si Ashley sa Panginoon. Malungkot man siya, naisip niya na magdasal at magpasalamat dahil sa proteksyon ng Diyos sa kanyang mga magulang. Subukin. Tukuyin kung sino ang nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang. A. Guro. B. Pulis. C. Doktor. Kung ang sagot mo ay letter C, mahusay. Pangalawang bilang. A. Guro. B. Doktor. C. Pulis.
serbisyo. Guro doktor at nurse. Sila ang nagbibigay ng serbisyo ng panggagamot sa mga taong may sakit. Sila ay nagtutulungan upang gumaling ang mga may sakit tulad ng COVID-19. Barangay Health Workers. Sila ang nangangalaga sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Umiikot sa komunidad upang ipaalam ang mga impormasyong pangkalusugan. Ang lahat ng ito ay malaki ang naitutulong sa komunidad. Kung wala sila sa ating komunidad, walang mag-aalaga sa ating kalusugan at tutulong sa ating mga pangangailangan. Kaya nararapat lamang na atin silang pahalagahan at pasalamatan. Narito ang mga simpleng paraan upang maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa kanila. Una, itapon ang mga basura sa tamang basurahan upang hindi na mahirapan ang ating mga kaminero sa pagwawalis. Pangalawa, sumunod sa mga batas lalo na ngayong tayo ay nasa pandemya. Sa ganitong paraan, mapapahalagahan natin ang ating kapitan, barangay tanod at mga pulis. At ang pangatlo, sundin ang mga safety protocols na ipinatutupad ng bansa. Sa ganitong paraan, maipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa ating mga nurse, doktor at barangay health workers. Mahalaga ang pagsunod natin sa mga naglilingkod sa ating komunidad upang matulungan natin sila at maipakita ang kanilang halaga sa atin. Kaya sundin ang lahat na dapat gawin. Ating isagawa, gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong sagutang papel ang salitang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Unang bilang. Ang guro ang nagtuturo ng mga asignatura, nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na gawain at kagandahang asal.
Pangalawang bilang, ang doktor ang nagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis sa kalsada at daan. Pangatlong bilang, ang pulis ang nagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Pang-apat, ang kapitan ng barangay ay naglilingkod para sa kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Para sa panglimang bilang, ang barangay health worker ay naglilingkod para sa pangkalusugang pangangailangan ng nasasakupang komunidad. Nakuha mo ba ang 5 puntos? Magaling! Para sa mga nakakuha ng 4 pababa, huwag kang mag-alala. Pwede ka pang bumawi sa mga susunod nating gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang check sa sagutang papel kung tama ang isinasaad ng pangungusap at ekes naman kung hindi. Una, binabati ni Mario ang NARS sa kanilang komunidad kapag ito ay nasasalubong niya. Pangalawa, tinatakbuhan ni Azaira ang kanyang guro dahil lagi siyang pinapabasa. Pangatlo, binibigyan ng libreng pagkain ni Ginoong Reyes ang basurero sa kanilang komunidad. Pang-apat, hindi nagsusuot ng face mask si Marie dahil galit siya sa mga barangay tanod. Pandima, ipinagmamalaki ni Ginang Santos ang lahat ng mangingisda at magsasaka sa kanilang komunidad. Nakuha mo ba ang 5 puntos sa ngayon? Mahusay! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, gumawa ng greeting card para maipakita mo ang iyong pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa ating komunidad. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, tukuyin kung sino ang kailangan mo kung una, sumasakit ang tiyan mo. Pangalawa, may nakawan sa inyong barangay.